Okay, isa pong magandang araw po sa lahat po ng mga kabayan ka-update sa Luzon, Visayas, Mindanao at saan mang panig man kayo ng mundo. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist, Justin Archada at ito ang SMDC Podcast. Kabayan ka-updates, kamusta? Today is January 7, 20... Ay, hindi. January 6, 2023. Araw po ng Sabado. At sa lahat po ng mga may hangover pa, sa mga holiday vacation, hayaan niyo muna akong batiin kayo ng Happy New Year po. Ayan, sa lahat po ng mga kabayan ka-updates, nasa Pilipinas man po kayo or nasa ibang panig man ng mundo, Happy New Year po sa ating lahat. Oo, nakakatuwa kasi syempre, di ba, panibagong taon, panibagong pag-asa, bagong goal, panibagong New Year resolution na wala pa rin nangyayari, oo. Sana po ay maging makulay po ang ating 2024. So, to lang kabahan ka-updates. Ayan, nakukwentuhan muna tayo ha. Kasi ang dami kong kwentong naipon dahil ang tagal nating walang podcast. Oo, sobrang na-miss ko to. Sobrang na-miss ko kayong kausapin. Kung meron man, o. Sobrang na-miss. Sobra po akong sobra ko pong na-miss ang mag-podcast. Sobra ko talagang na-miss magsalita ng mahaba-haba. Oo, dahil tumigil, I think, ang last podcast natin itong November yata. November and then this December, wala na. No, kasi ang daming ganap. Oo, tayo na busy. Ayan, tayo na nga po ang busy. Ang daming ganap, ang daming mga plano, ang daming mga parties na ating pinuntahan, Christmas party, ano ba? Ang dami, no, kabayan ka-updates. Kaya sobrang wala talaga. Talagang tayo po ay laging pagod, no? Pero yun nga po, kahit nga no, mga ka-updates, yung mga SMDC updates ko, medyo hindi ako nakapag updates. Ayan, nakapag-update, no? Dahil nga sobrang daming ganap nitong December. Pero okay lang yun, kabahan ka-updates. Ang importante, no, ay tayo nga po ay nakapag-podcast ulit. Ayan. Sa lahat po ng mga kabahan ka-updates na nagme-message sa WhatsApp, sa Facebook page, no? Nako, wag ko kayo mag-alala. Opo. Hindi po mawawala ang SMDC podcast. Ngayon pa ba, Diyos ko Lord, ngayon pa ba, kung saan-saan na nga po umabot ang ating podcast, ha? O, unang-una pa rin kabahan kaptis. Ito nagulat ako, kasi nung first nating podcast, first nating podcast, ang pinakaunang-una ay US. Oo, US po ang ating unang-una na mga based po sa ating geography nakalimutan ko, geography o geographical etu. Oo, hindi ko alam. Nakalimutan ko na, pero based po sa ating source ng mga nakikinig, nanonood sa ating Spotify, ay puro mga nasa US. At kagulat-gulat naku, number 1 na Pilipinas Hindi mo kaya. Oh, sabi nila yung mga nakikinig ng mga podcast, yung mga mayayaman daw. Nakakatuwang isipin kasi talagang tayo po ay hindi ko nga lang alam, baka mga kapwa katrabaho ko lang o baka puro mga kapatid sa industriya o baka sila nakikinig sa atin. Pero yun nga, kabahan ka-updates, ang importante, ang dami na pong nakikinig sa ating Spotify, and hayaan nyo muna akong magpasalamat sa inyo. Maraming salamat po.
So yun nga kabayan kapits, magkwentuhan muna tayo ha. Ang dami ko kasing gustong ikwento po sa inyo, no? Etong December talaga, muli ako po umihingi ng kapatawaran kung medyo hindi nga tayo nakapag-updates dahil nga po puro party at bakasyon ang ating mga pinaggagawa. Oo, puro party, Christmas party at bakasyon. Ayan, so kasi alam niyo kabayan kapits, buong taon naman ng 2020-2023 talagang ipinagkaloob ko ang aking sarili sa lahat, sa trabaho, no? And sabi ko nga, deserve ko naman magbakasyon. 'Di ba? Parang tingin ko siguro kailangan talaga nating ma-fuel ang ating puso, ang ating isip, no? Sa pamamagitan ng bakasyon. Dahil nga po, syempre, hindi rin maiiwasan ang dami rin mga stress na mga nangyayari. Mukha lang po tayong di-stress, pero stress na stress po tayo. Oo, pero, at saka syempre, marami rin nagagawa talaga ang bakasyon. Nakakapag-isip ka ng mga bagay-bagay na hindi mo naiisip sa bahay mo, sa opisina. Minsan kailangan mong umiska po, no? Para makapag-isip ng mga bagay-bagay na ano na pwede pang mas magpalakas, ayan, magpaganda ng mga ideas, 'di ba? Para sa ating trabaho at para syempre sa lahat ng mga clients natin. So ako nga po ay nagtungo nung December 1 birthday ko, ayan. So actually November 31 nakasama ko ang mga kagrupo ko, ang mga katrabaho ko sa SMDC, Team FTR, kami nga po nag-Vikings. December 1, ano lang, parang me time lang. Mm. So, me time lang po tayo. Wala handa, walang espesyal ng birthday. Parang natulog lang po tayo. Oo, natulog lang and then kumain lang, ganyan. Sa bahay lang po tayo. No? And then may mga kaibigan na tumawag, may mga kaibigan na, may mga kamag-anak na nagbumati, ganun lang, nagbasa lang ng mga messages, di ba? And then December 2, ako po ay lumipad ng Coron, Palawan. So, actually, isa po ito sa pinaka-pangarap kong destinasyon, etong Coron, Palawan, dahil madalas ako magpunta sa El Nido. O El Nido. I think 2 times na, 2 beses. Pero etong Coron, sobrang namangha ako sa ganda. Ayan. Puro sila, ang tawag ito? May term doon parang puro sila lagoons. Ayan, lagoon. Etong sa Coron, based po sa aking mga napuntahan. Sa mga hindi po nakapanood ng aking vlogs, meron po akong 3 part dyan. Ako, mag-e-enjoy po kayo. Yung unang part, yung room tour ko sa Coron, kung saan, Tropical Chuchu, yung pangalan ng hotel. Ayan, tapos pangalawa, yung room tour and hotel tour, at saka yung ating bagahe raid. Panoorin niyo po yan. Part 2, ang aking ah, tour package na nakuha. Ayan. Kung saan po ako nagtalagang namasyal, okay, nag-island hopping. And then yung pangatlong part po, yun po yung sa Kalawit Island Tour. Oo. So, panoorin niyo po yun. At saka yung pinakagusto ko, ang ganda po ng Black Island. Ang puti ng ng sands talaga. Sobrang ganda. Pwede mo siyang gawing, ba to? Harina. Ayan, sobrang pino, kabayan ka updates. Para siyang harina. Kulay puting-puti talaga. Ito pong sa Black Island. Kasama yan sa package mismo ng Kalawit Safari Tour ko, na kung saan nakita naman tayo ng mga giraffe, zebra. Ayan. So, napakasaya yung vlog na yan, no? At saka sa bandang dulo ng vlog ko, sa bandang part 3, may mga konting drama ko dyan. Panoorin niyo po. Oo, panoorin niyo po. Sobrang mag-e-enjoy kayo. Kumbaga, ito yung mga vlogs na kung saan outside SMDC, dito niyo po ako makikilala. Oo. Celebrity. Oo. Kumbaga dito niyo po ako makikilala, kabayan ka updates. Ito po mga bakasyon natin. And then, meron pa akong isang bakasyon. Dala-dalawa bakasyon sosyal. Oo. Meron pa akong isang bakasyon, bukod po sa Coron, Palawan ng December 2 to 5. Hindi tayo nagpatinag. December, ay,
nakalimutan ko, December 11 to 15. Ayan, tayo naman po ay nag-Siargao. Ay nako, alam nyo, Kabayan Cup Deeds, nung pumunta po ako doon, doon ko po naintindihan kung bakit ang dami mga artista, influencers na gustong um, mag-settle down sa Siargao. Ang ganda pala. Sobra. Sobrang ganda po, Kabayan Cup Dates. Talagang hindi, medyo ano nga lang, no, ang KG lang ng araw kasi kinulang ako sa sa biyahe. Kinulang po ako sa araw ng ating bakasyon sa Siargao kasi nga may mga naiwan pa tayong trabaho. So mga 4 days lang, wag tayong demanding. Oo. So 4 days lang, no? So first day parang nag-explore muna sa mga lugar-lugar. Doon sa mismo kaysa nag-check-in ako mismo sa bandang General Luna. Ayan, General Luna. Nakalimutan ko yung hotel, bad. Oo, may Alzheimer. Okay, so unang araw nag-explore lang muna sa lugar. Okay, ang pinaka-inaano ko talaga diyan, Kabayan ka updates. Pag ako po ay nagpupunta ng probinsya, ang isa sa mga gusto kong puntahan talaga na makakainan, yung mga karinderya. Kasi sobrang, ito yung mga ito yung mga native, ang mga karne nila yung mga native, ganyan. So, tsaka mura, no? So, yan yung una kong pinuntahan. So, nung sa aking hotel, may katabi doong karinderya na na parang, karinderya siya, pero ang una ko in order is bulalo. O, di ba may bulalo? O, dyan po mismo sa Siargao. Iba yung karne nila, ha? Iba yung karne. Oo, hindi ko alam, pero even manok, even baka, parang iba talaga. Siguro dahil hindi pinapakain ng feeds. Oo, parang survival yung parang kinakain puro mga lang, puro mga damo. Hindi ko alam, pero ganun daw kasi pag mga probinsya, mga karne ng probinsya, medyo survival nga sila. So, kaya native. Kaya nga, di ba yung mga manok, parang yung sa atin, parang medyo matataba, pero sa probinsya, yung mga native na manok, medyo payat. Oo, medyo mabuto-buto, mapapayat, maliliit yung mga karne niya. Pero masarap. Oo, masarap po, Kabayan ka updates, no? Second day naman, tayo, ano bang ginawa ko? Yalo, nakalimutan ko, ba't ganun? Oo, the second day naman, ayan, tayo po ay nag-island hopping. Oo, island hopping din. Okay, so, tapos, kinabukasan naman, city tour. Oo, so, city tour, pero may dadaanan pa ring dagat. So, kailangan pa rin na swimwear. Ang na-enjoy ko lang dito sa Siargao, kumpara dito mismo sa Coron. Dito kasi may social ng mga ng mga bangkero dito, ng mga tour guide kasi may paakilang mga may mga paakilang mga drone. Kung wala kang drone na dala, sila nang bahala. Pero mas maganda kung may drone kang dala, no? So, magbabayad ka nga lang ng mga 500 pesos. Pero all you want na yun. Oh, 'di ba? So, napakaganda. So, may mga shots ako diyan. Ang gaganda po ng makuha natin. So, hintayin niyo lang po yung ating upload. Siguro ma-upload natin 'yan bago matapos ang January. Oo, and then after that, puro updates na ulit tayo. Puro updates na ulit. Ayan. So, hintayin niyo po yung Kabayan Cup updates. Basta so far, na-enjoy ko talaga itong December niya ito. Okay. And, ma-share ko lang Kabayan Cup updates. Parang, hindi ko alam kung ako lang, pero every time na tumatawid ng bagong taon, di ba may pa-GMA countdown, ganyan. Pag tumatawid, mga ilang segundo na lang, no, tumatawid po tayo sa bagong taon. Ayan, parang pagpatak ng 12 o'clock, hindi ka maiwasang ma-emotional. Hindi ka maiwasang maluha. O, ang daming dahilan eh. Ang dami kong dahilan na una, syempre, ito pong taon na ito, Kabayan ka update, ito at ang pinakapaborito kong taon
no, sa buong, ewan ko, pero eto so far, ang pinaka-paborito kong taon, parang eto ang taon, sinasabi ko sa mga kagrupo ko ito, na eto ang taon na kung saan ang mga inaakala mong imposible ay posible. Eto yung taon na kung saan feeling ko ang spoiled natin kay Lord, kay bro. Eto yung taon na kung saan magaan lang. Though hindi ko naman syempre may mga pagkakataon na talagang sinusubo ka, pero so far mas yung gaan mas nangibabaw. So far yung gaan mas nangibabaw. Oo. So parang ang gaan-gaan ng taong to para sa akin. Itong 2023. And kasabay nun parang may mga times na kapag hindi lang po siguro sa masaya sa taong to, may pagkakataon din na nagiging emotional ka kasi nalulungkot ka dahil hindi lahat ng tao ay nakatawid ng 2024. May mga kaibigan tayo o mag-anak na hanggang 2023 na lang sila. At isa yun sa mga well, masaya ako na umabot ako ng 2024, pero isa rin sa mga ikinakalungkot ko, yung mga hindi po umabot. Na parang hindi na natin nakakasama sa taong to. Until now, ako po ay hindi naman niluluksa. Siguro nilulungkot pa rin ako. Oo. At 2017 po, when my mom passed away, pero until now, parang sariwa pa rin sa akin na until now, every 12 midnight, bagong taon na mismo, no? Parang kaugalian na po namin ang sabay na manalangin. Na pagpatak ng 12 midnight, manalangin kami na sabay. Anak, pray tayo, ganyan. Kasi umabot tayo ng 2016 yung last year niya na nakasama ko siya. Kasi 2017 siya na maalam, no? Pero alam mo yon, kasama mo siya mismo manalangin every New Year, and then after that, yung mga sumunod, hindi mo na nakakasama. So, isa yun, no? Isa po yun sa ilan sa mga dahilan kung ba't medyo naging emotional ako kapag every time na pumapasok ang bagong taon. Pero sabi ko nga, sobrang thankful ako dahil ang daming bagay na binigay ng Lord sa atin. Ang daming mga blessings na dumating. Yun nga lang medyo nakakatakot dahil pagpatak ng 2024, parang ano kaya ang naghihintay sa atin? Kasi parang, siyempre inisip ko parang sa sobrang ganda, hindi kaya mas mataas, mas maganda, or baka, alam niyo parang sa stock market, parang nagka-fluctuate, ganun. So may mga pagkakataong may konting pressure, no? Pero kung babase po ako sa taon ng 2023, medyo, ako masasabi ko, sobrang thankful ako, grateful talaga ako. As in, alam po yun ng mga grupo ko, alam yan lahat ng mga malapit sa akin. Kung alam nyo lang po. Kung pwede ko lang ikwento dito. Oo. Ayun nga kabayan ka-update, sobrang, hindi ko alam kung ako lang po, no? Pero, kayo din ba? Ganun din ba kayo kabayan ka-updates? Parang, every time na tumatawid po yung bagong taon, hindi niyo maiwasang ma-emotional. Oo. So, yun. So, pero yun nga kabayan ka-updates, parang sa 2024, medyo tayo, parang, ay, pag nga malalim na. Siguro tuloy ang buhay. Ayan, gaya ko, sana po kabayan ka-updates, ano man ang estado ng inyong buhay ngayon, panalangin ko na tayo lang ay magpatuloy, tayo lang ay patuloy na manalangin, magtiwala sa Kanya. Tayo lang, at naway sana ay maging makulay po. Maging maganda, maging kaaya-aya yung taong 2024 sa atin. Alam nyo, sa to lang isa po sa mga panapanalangin ko yung mga kliyente ko. Oo. Kasi, syempre, marami tayong kliyente, no? Ang dami kong kliyente na talagang nagtiwala sa atin. At lagi kong pinapanalangin talaga na sana patuloy silang i-guide, patuloy silang
maging okay sa health, lalong-lalo na sa finances, Diyos ko Lord. Kasi syempre parang ang paggawa po ng property kasi kabayan ka-updates, isa po itong malaking talon sa atin. No? Well, consultant ako, pwede ko sabihin kayang-kaya natin yan. Pero syempre, ang laki na kailangan nating ibaon ng lakas ng loob dahil para tayong naguhulog ng alkansya para sa ating kinabukasan, para sa ating future, 'di ba? So ako, pinapanalangin ko yung mga kabayan ka-updates ko na kliyente ko na talagang sana tuloy-tuloy ang blessings, ang pasok ng blessings sa mga negosyo, trabaho, ayan. Siyempre, balang araw, etong mga pinaghirapan natin, eto naman yung magsasalba po sa atin eh. So yun, sa lahat ng mga kliyente ko, gusto ko lang malaman yung sobra-sobra ko kayong pinapanalangin talaga. Kasama ko kayo sa mga panalangin ko. Hindi ko man nababanggit yung mga pangalan nyo, pero nasa isang papel. Andun lahat. Talagang inipo ko yun. And then, ay, bahala talaga sa mga taong to. Hindi kasi lahat talaga ng mga kliyente ay umaabot ng turnover. May mga pagkakataon na, let's face it, may mga pagkakataon na umaatras kasi nawalan ng trabaho at ayokong mangyari yun. So yun, sa lahat po ng mga kabayan ka-updates, ayan, kapit lang. Sa lahat po ng mga kabayan ka-updates na kliyente ko na patuloy pong naguhulog, ayan. Gusto kong malaman yun na talagang pinapanalangin ko nga po kayo. I am hoping and praying na tuloy-tuloy po ang blessing sa atin sa taong 2024. Oo. Pero nakakalungkot kabayan ka-updates, tapos na po ang holiday. So, back to normal po ulit tayo. Oo, back to normal na, back to trabaho na. Wala na dahil kailangan na dahil wala tayong mga anda, kailangan na magbalik trabaho, kailangan na magbalik loob sa mga kumpanyang ating pinagtatrabahuan. Oo, pero okay lang yung kabahan ka-updates kasi dahil syempre may trabaho tayo, di ba? May trabahong naghihintay sa atin at may kumpanyang nagtitiwala sa atin. Kaya agad sa lahat po ng mga kabayan ka-updates, sana ko happy New Year po at sana po naging meaningful din ang taong 2023 po sa inyong lahat kabayan ka-updates, okay? May gagawin dapat akong content para sa unang vlog ng taong to. Kaya lang, naisip ko mas maganda kung gawing podcast na lang po kabayan ka-updates. Kasi mukhang hindi aabot ng 10 minutes. Oo, so kainisip ko, so habang kayo po ay nagmamaneho, nasa trabaho, ayan, naisip ko na what if gumawa na nga lang tayo ng podcast na kung saan, ayun, gawin na lang natin ng podcast itong content na ito dahil medyo mahaba. Ito pong content na ito ay para po sa lahat ng mga kabayan ka-updates ko na kung ang goal niyo po ay plano niyo nang magsimula ng Airbnb business this year, as in gusto mo agad na magsimula na agad ng Airbnb business, ito po para po sa inyo po ito dahil ako po ay gumawa ng top 3 RFO projects ng SMDC. No? So, RFO means ready for occupancy or mga project na pwede na pong tirahan or buo na. As consultant, ito po ay mga personal choices ko na mga project na ito. And ito rin po yung mga project na pinili ko, binasi ko rin po ito sa mga bookings ng Airbnb. Ang ilan sa atin, pansin ko po sa mga kabayan ka-updates natin dyan, majority po na ang dahilan na talaga kaya kumukuha ng property ang isang kliyente or isang investor ay para gawing Airbnb business. So again, this is my personal choices. Okay, so ito po ay yung akin lamang, no? Sa akin lamang po ito. So it's up to you kung gusto niyo pakinggan, it's up to you kung hindi niyo feel, pero para sa akin, based on my experience sa mga kliyente ko po sa mga kabayan ka-updates or mga kakilala ko mga kliyente na meron sa mga project na ito, maganda po ang kanilang Airbnb journey.
Okay, so mag-start na nga po tayo. Una sa listahan, pangatlo. Ayan, pangatlo po tayo. Fame Residences. Ay, dyan po mismo sa Central EDSA, Mandaluyong. No? Punta muna tayo sa project overview. No? Ang land area po niya ay 1.89 hectares. Meron siyang 4 towers with common podium, 39 physical floors, and 41 marketing floors. Total lang mga units po sa apat na tower ay 5,106. Ayan, yan po yung total ng mga units. And then sa parking po ay 1,268. Gusto ko lang humigindiin to ha, sa lahat po ng mga kabayan ka updates na meron na pong unit sa Fame. O, imagine, 5,106 ang units sa Fame. Pero ang parking po ay 1,268 lamang. Okay, so 25% lang po ang pwede magkaroon ng parking sa Fame. Kaya, Diyos ko, alam nyo na. Okay, kaya ko lagi binibigyan diin to dahil hindi po lahat ay magkakaroon ng parking. Konti lang, limitado lang talaga ang ating parking dyan mismo sa Fame Residences. So, meron tayong mga 1 bedroom, that's 24 square meters. Okay, family suite A and B. Ito yung pa-letter P. Pa-letter P or paano ba? Yung kwarto asa dulo or di kaya yung kwarto asa gitna. Para siyang ganun. Ayan. And then 2 bedroom po. 2 bedroom end unit na kung saan sold out na. Okay. So turnover po, yung tower 1, 2, 3 ay turnover na. Yung tower 4 April 30, 2024. Okay. So, yan po yung project overview ng Fame Residences. Kabayan ka updates, alam niyo sa totoo lang, ay pinapa-interior ako ngayon na unit dito sa Fame Residences and hopefully by January 20, makapag-start na kami ng Airbnb. Actually, mga kabayan ka updates, marami ako mga kliyente rito sa Fame. Okay, hindi lahat kliyente ko, no? May mga iba kilala. Okay, and talagang super happy sila sa kanilang mga units no na pinapa-Airbnb. Pero yun nga nakabahan ka, di syempre, hindi ito yung parang basta meron silang unit and then okay na, pina-interior pa rin naman nila yung kanilang mga property. Pero ang ganda ng mga numero ng kanilang makikita. Oo, kasi nga ang ganda po ng location. Imagine, ang lapit mo lang mismo sa MRT station, yung baba mo, mall mismo, may Fame Mall, napakaganda, napaka-elegante. Okay, kung ayaw mong maghaba-haba ng pila sa BDO, ay nako, dito na kayo. Walang laging pila ang BDO po dito. So, hindi yung ang tagal-tagal lagi ng dahil ang haba ng pila. Nako, dito po, sobrang bilis ng serbisyo sa BDO Fame. At saka, ang nakakatawa dito kabayan captives, ang mga security guards, ito po, walang halong bola. Okay? Hindi ko alam kung mabubusit po ba yung iba sa atin or what, pero dito sa Fame, very strict sila, no? Very strict ang mga gwardiya, pero napaka maganda yung approach. Kasi 'di ba may mga gwardiya na parang na parang ang aangas po. 'Di ba? Totoo lang, may mga gwardiya na maangas, pero dito parang hello po, magandang araw. Ganyan. Sa akala mo ligtas ka na. Tatanungin ka na, ay saan po kayo sir? Ganyan. Napaka approachable. At yung dapat mga security guard, yung medyo approachable, yung madaling ma-please, pero hindi nakakalimutan yung tawag ng serbisyo. Kaya sa sobrang pagka-stricto ng mga gwardiya nga po dyan, talagang alam ng mga unit owners na safe po ang mga home owners po dyan mismo sa Fame Residences. Actually, kahit ako, ilang beses na akong tinatanong dyan. Kasi nga, meron po akong pinapa-interior na unit nga po dyan.
Okay, kahit ako ilang beses akong tinatanong, pero wala, okay lang 'no, kasi sa'kin parang walang kaso, eh, dahil siyempre parang, ah, ginagawa lang lang naman nila yung trabaho nila at trabaho nila na, maging ligtas yung lahat ng mga homeowners 'no. Tapos ang gusto ko pa dito yung location niya, sobrang ganda. Sabi ko nga ganyan, napakasentro dahil madalas nga po ako dito sa area na 'yan. So may mga pagkakataon, diyan ako nagco-coffee, kasi batang Mandaluyong po talaga ako, kabayan ka-updates 'no. So overall talaga, sobrang, ah, wala akong makitang hindi maganda sa project na ito. Oo, wala akong makitang hindi maganda. Security, yung mga units, ang ganda pa ng presyo, ang mura. Kasi lahat puro 5.1, di ba sa mga corner, no? Puro mga 5.1. Tapos ang payment terms, napakaganda rin po ng payment terms. Oo. So sa akin, kabahan ka-updates, kung kayo po ay naghahanap ng property ng within Mandaluyong area na RFO, na sobrang strict ng security pero maganda ang approach, may magandang mall sa ibaba, napaka-affordable, 5.1 million lang or 200 plus lang ay turnover ka na, makaka-move in ka na. Go na po kayo sa Fame Residences. Sa Tower 1, 2, 3, sold out na yung mga units po dyan. Sa Tower 4, yan, meron pa ho tayong ilang mga available na units dyan po mismo sa Tower 4. Okay, next naman ha, sa lahat po ng mga Makati Zens. Ito naman, isa po ito sa pinaka-paborito kong project ng SMDC kasi nga mukha siyang office tower. For me ha, mukha siyang office tower kasi napaka-stylish ng building mismo. Okay? So ano nga ba tinutukoy ko? Ito po yung Air Residences. Okay, so si Air Residences ay single tower development, one tower lang siya. Ang kanyang land area or lot area is 8,056 square meter, 9 physical floors, 3,642 residential units. Meron tayong parking slot na 616. Okay? So, again, ulitin ko, 3,642 ang residential units, pero ang parking slots ay 616. Okay? Pero alam nyo, kabayan ka-updates, sold out na po ang mga single parking dito. Ang mga natira po dito, mga tandem parking. So, good luck po sa lahat po ng mga naghahanap ng parking po dyan. Meron tayong multi-level commercial and office spaces sa baba. Tapos, yun, ready for occupancy na po siya, kabayan ka-updates, no? Meron tayong studio dyan. That's 22.95 square meters. We have two types of one bedroom. Yung 1BR na walang balcony and 1BR with balcony. So, parehas po na 26.35 square meters, no? So, kung gusto mo ng malaking living space, go without balcony. Okay? Pero kung gusto mo ng may balcony, ayan, medyo delete lang po yung room nyo sa master's bedroom. Dito, kabahan ka-updates naman, no, when it comes to Airbnb, lahat po ng mga kliyente ko po dito, even si Sir Paul, no, Sir Paul Frias, if you are listening, if you're listening po ngayong araw na ito, meron din siyang unit mismo sa Air. And marami pa po mga kliyente natin na meron din pong unit sa Air. Lahat po sila ay pinapa-Airbnb po yung kanilang mga property. At nakakatuwa kasi ang benta po sa Airbnb nitong Air Residences. O, di ba? Airbnb Air Residences. Oo. So, mabenta rin po si Air, no, sa Airbnb kasi nga po, kabayan ka-updates, maraming mga OFWs at marami ring mga young professionals nag-i-staycation mismo sa area na yan. Okay? Since eto pa, Makati pa ho kasi, no? So, madalas na fully book po etong mga units dito sa Air kasi nga po, una, Makati. Again, Makati.
Makati po ito. And napakaganda din po ng units dito. Kasi ewan ko sa lahat po ng mga SMDC, medyo isa po si Air sa naiiba. At ang ganda ng finishing ng units. Ang maganda pa dito ay magkakaroon po tayo ng Makati Intra-City Subway. The 122 billion project po, ayan, ng mismong Makati. Okay, na kung saan magkakaroon tayo ng 8 istasyon. Ayan, 8 station po mismo na Intra-City Subway. Okay? So, una dito ay yung Mailong sa Makati Fire Station Ayala. Okay? Third is Circuit Makati. Fourth, Makati City Hall. 5, Makati Bliss. 6, intersection of Ortigas, Makati, BGC Bridge. 7, University of Makati. And 8, Hospital ng Makati. Tayo po ay malapit sa Makati Fire Station Ayala. As in, sobrang tanaw mo agad from Makati Fire Station Ayala. No? Kaya ako naniniwala ako na darating talaga ang time na magtataas po ang Air Residences. Sa ngayon na medyo mura-mura pa, pero magtataas talaga itong si Air once na mabuo nga po itong Makati Intra-City Subway. Kaya kabayan ka updates na ko, huwag nyo nang hintayin na mabuo muna itong Makati Intra-City Subway bago kayo mag-decide kumuha sa Air Residences. And syempre, ang ating pang top 1 kabayan ka updates, ito po, ang Shore 3 Residences. Okay. So, project details muna tayo. Ang land area po niya ay 3.1 hectares. Meron siyang 4 na tower. Okay. Sa Tower 1 may 18 floors. Sa Tower 2, 17 floors. Tower 3, 18 floors. Tower 4, 17 floors. Okay. And ang kanilang total of units, no? Kabuuan na po siguro to kabayan ka updates. Mga nasa 5,100 plus units. Pero ang parking ay nasa 1,400. O, 5,100 ang units, 1,400 lang po ang parking. Okay? Okay. So, unit types po, may family suite tayo. Family suite A and B. That's 25.96 to 24 square meters. 1BR with balcony is 26 to 32 square meters. 2BR with balcony is 35 to 77 square meters. Turnover na po lahat. Okay. Wala na tayong available sa Tower 1 and 2. Pero yung 3 and 4, nakaka-turnover lang po ngayon. May mga available po tayo dun. Ang maganda rito yung mga facing Mall of Asia. Kasi yung balcony po niya, glass. Okay? Glass po ang balcony ng Shore 3 Residences. Okay? So, meron akong naupahan dito kabayan ka updates, or meron akong napagstayan na staycation dito na Airbnb. Yan po, no? Ayan po yung na-stayan ko last time sa Shore 3. Tawag sa interior na yan ay Man Cave. Ayun, Man Cave. Bigla ko naalala. Man Cave po yung tawag sa team na yan, ng interior na yan. At ang pinagmamayabang nga po ng kliyente namin, kaka-turnover pa lang nila, pero grabe daw talaga ang buhos ng bookings dyan sa unit na yan. No? 1.1 million po ang nagastos ng kabuuan ng units na yan. Pero alam nyo kabayan ka updates, sobrang dumog yung bookings nila. Kasi ngayon nga po, yun talaga ang importante talaga kabayan ka updates. Yung talaga, kung paano mo pine-present yung unit mo, hindi lang sapat po ang may Netflix ka or yung meron kang Wi-Fi, hindi po sapat yun. Kailangan talaga pabonggahan talaga ng interior. Oo, so gumastos ka man na malaki sa interior, mabawi mo rin naman yan kabayan ka updates. Believe me. Ayan.
Okay, so yun po kabayan ka updates. Kaka-turnover lang din ng short 3 tower 3 and 4. So, napakadali lang din po kumuha ng property diyan. At may promo tayo diyan ha. I-DM niyo po ako sa promo na yan. Kung ano po yung promo na yan, i-DM niyo po ako. Okay? So, ito po kabayan ka updates. Again, ulitin ko po. Etong tatlong to, bumasa po ako sa lahat po ng mga kliyente ko so far, sa lahat ng mga kliyente ko at mga nakilala ko mga homeowners, doon po ako bumase about sa pagpapa-Airbnb na kanilang mga property. And syempre bilang negosyante, gusto ko din ibahagi sa inyo kung ano nga ba yung magandang project na pwedeng gawing Airbnb. And so far, ito po ang lumabas. Okay? So, kabahan ka updates, kung kayo man ay may plano magpa-Airbnb or may plano kumuha sa any of this project at may plano magpa-Airbnb, allow me to help you. And pag-usapan nga po natin kung ano nga ba ang magandang unit na para po sa inyo. Okay, so i-DM nyo lang po ako sa aking WhatsApp number. That's 63915281435. 63915281435. Okay, kabayan ka update. Sana nga po ay marami po kayong mga natutunan sa ating podcast ngayong araw na ito. Top 3 RFO project to invest in SMDC for this year 2024. Ayan, sana talaga marami po kayong natutunan. And kung may mga tanong din po kayo sa ibang project natin sa SMDC, ayan, i-DM nyo lang po ako. Okay, so ano nga ba? Mayroon pa ako nakalimutan. Okay, so that's all for today's podcast, kabayan ka. Please, maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig mula simula hanggang dulo. Again, please don't forget to subscribe to my channel, Justin Archeda, that's SMDC TV, for more videos and updates and podcasts. Tayo rin po ay napapakinggan sa Spotify. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow po ako sa aking Facebook page, SMDC Kabayan Investments, and syempre sa aking TikTok and Instagram. Muli po, ako po ang inyong Bertol, SMDC International Property Specialist. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa oras na to, kabayan ka. Hindi ko alam kung 30 minutes o 1 hour po ito. Pero maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Muli po, ako po ang inyong Bertol, SMDC International Property Specialist Justin Archeda, na patuloy pong nagpapaalala po sa inyo, kabayan ka updates, sabay-sabay nga po tayong lumipad, umangat at mangarap. Again, see you po ulit on my next podcast. Maraming salamat po. This is SMDC Podcast. Again, maraming salamat. Stay safe and happy investing, everyone.